Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay, ito mga kababayan, mga ka-analyze, pag-usapan ho natin, ah, itong dati ho nating presidente, itong si Rodrigo Roa Duterte. Dati ho nating presidente. So, sumampalad. At syempre mga kababayan, ito hong ating kagalang-galang, na si Yusek Atty. Claire Castro, Undersecretary ho ng PCO. Palakpakan natin mga kababayan. Ito mga kababayan, alam nyo naman ho, nung nakaraang nagdaang hearing, dyan ho sa ICC, ah, dyan ho sa Daig Netherlands, about ho rito sa kinasasangkutang kaso ho ni Digong, yung kasong crimes against humanity, about ho dyan sa AJK, na isinampa ho ni dating Senador Antonio Trillanes, kung di tayo nagkakamali, isinampa ho yan 2017. Kaya siyempre, nagkaroon ng investigasyon, warrant dyan galing, kaya dyan din ho nakakulong si Digong. Oh, isa ho sa pinaka-pinag-uusapan dyan ho sa crimes against humanity. Ito ho ba talagang si Digong? Itong si dating President Rodrigo Roa Duterte ay may kasalanan ba talaga siya nangyaring AJK nung panahon niya ho? Ah, na kung saan ay libo-libo ho ang namatay. Ha? Mm. Kumbaga sa kinuha ho nila sa Santong Paspasan. Ha? Puro pagpatay ho ang nangyari. Ha? Lumobo ho yung pagpatay kasi according ho sa mga napapanood natin balita, sa mga ginawang hearing sa Quadcom, kaya ho lumobo ang pagpatay. Ay meron ho kasing premyo, na kapag ka nakapatay, ay meron hong 10,000 kada ulo. Mm. Ay siyempre, kung ikaw ay isang pulis, na malit lang ang sahod mo dahil marami kang babae, mahilig ka mag-beer house, ah, mahilig ka magsugal, ang dami mong loan. So malit na sinasahod mo monthly diyan no sa gobyerno sa PNP. Tapos makakarinig ka ho ng ganitong programa na pag nakapatay, about ho dun sa EJK, dun sa programa ho ni Digong, ay may 10,000 kada ulo. Anong gagawin mo? Ano maiisip mo? Eh di putok dito, putok doon. Kaya patay dito, patay doon. Di ba? Ah. Eh meron pa nga raw isang pulis ha? Nakalimutan ko lang ho yung pangalan, apelyido, na taga Bulacan ba yun? Na nakapatay ho ng 31 katao sa isang araw. Wow. Sa loob daw ho ng isang araw, nakapatay ng 31 katao. Eh, sa loob ng isang araw, binubuo tayo ng 24 oras Para masabi mong isang araw, 24 hours kailangan. 31 yung napatay niya sa loob ng isang araw. Siyempre, natulog pa yan. Isipin mo, mas marami pa yung bilang ng napatay niya kaysa dun sa bilang ho ng oras na isang araw na 24 hours. Ganun ho katindi. Baka malaki pa nga kailangan. 31 katao, di, kung 10,000 isang ulo, di 310,000 na yon. Matindi, no? Kaya nga lumobo putok dito, putok dun isa ho sa inilalaban ho ng grupo ng mga Duterte or yung kanyang mga legal counsel. Para bang lumalabas, ang may kasalanan lang, yung mga nasa baba. Sino mananagot niyan? Sino ba bumuo ng programa? Ikaw, kayo mo inutos. Sa PNP chief, kay dating PNP chief Bato de la Rosa ng senador na. Sino mananagot ng libo-libong namatay na yon? Especially mga walang kasalanan. Ibig sabihin yung mga nasa baba lang. Hmm.
At kayong dalawa ni Senador Bato, hindi mananagot. Kayo bumuo ng programa na yan. Higop muna tayong kape. Para mas maganda-ganda boka. Ngayon, isa sa pinatutunayan dito, ito ba talagang si dating President Rodrigo Roa Duterte, ito ba talaga ang mga nag-utos? Ito ba talaga ang mga nag-utos? Para masabing siya dapat talaga ang managot sa EJK na yan, nung kanyang panahong administrasyon. Nagtataka nga ako sa kanya, sabi niya, di ba mayroong mga eksena yan na sabi niya, I love my country. And I love the people of the Philippines. Doon muna tayo sa I love my country. Paano mo masasabing I love my country? Hinayaan mo ang bansang China magtayo sa istruktura nila doon sa ating economic zone sa West Philippine Sea from 2016 to 2022. Kahit nanalo tayo sa international law na kung saan tayo ang may karapatan dyan. Ininsulto nyo pa ngayon nilabas na hatol. Kapirasong papel lang daw yan. So, lalong naglakas loob ang China. Kaya nga pumapasok yung yung sinasabing secret deal or secret engagement, secret deal nila ni Digong at ni Xi Jinping. Di ba? Kasi kung talagang I love my country, hindi mo hahayaan ng China magtayo ng istruktura diyan sa panahon mo from 2016 to 2022. Isasampal mo dapat kay Xi Jinping sa China na kami nanalo. Huwag kayong magtayo diyan. Hindi, ininsulto. Kapirasong papel lang daw yun. At sabi niya, I love the people of the Philippines. Mahal niya raw ang mga taong bayan sa Pilipinas. Paano mo nasabing mahal mo ang taong bayan sa iyong bansa na ikaw ay ang namumuno, presidente, pangulo ng Republika ng Pilipinas? Paano mo sasabing mahal mo ang taong bayan? I love the people of the Philippines. Libo-libo ang namatay sa administrasyon mo. At ang nakakapagtaka doon, puro sa lugar pa ng mahihirap. May nabalitaan na ba kayo na nag-operate sila sa lugar ng mayayaman? Wala. Ay, sa tingin mo, Chris Ulo, bakit di sila nag-operate sa lugar ng mayayaman? Mahirap na. Baka makatumba sila. Makasagasa sila ng mga anak ng mga may impluwensyang tao. Diyari. Doon sa lugar ng mahihirap, 100% hindi sila makakasagasa ron ng mga anak ng mga kapadrino, kumpare nila. Dahil mahihirap ang tao doon. May nabalitaan na ba kayo na nagre-reklamo about sa EJK na magulang mahirap? Magulang mayaman? Wala. So, gumana lang yung programa nila na yon, doon lang sa lugar ng mahihirap talaga, totally. Doon lang gumana. Ito ngayon mga kababayan. Talaga bang ito si Digong ay mga nag-utos ba talaga? Nag-utos ba talaga na umamin ba talaga na may kasalanan siya rito? Pakinggan nga natin to mga kababayan. Pagka bumunot, patayin mo. Ano daw? Ano sabi? Ulitin natin. Bumunot. Pagka bumunot, patayin mo. Pag hindi bumunot, patayin mo rin. Tangin. Para matapos na. Ano masasabi niyo ron? Kapag bumunot, patayin. Kapag hindi bumunot, patayin pa rin. Kaya nagkanda leche-leche nung kanyang administrasyon . Ang mahirap pa nito ay habang nangyayari to, na libo-libo ang namamatay, yung mag-asawang Diskaya, yung DPWH, nagpapayaman, nangungurap lang ng nangungurap. Kita nyo, no? Isipin nyo, libo-libo na mahirap na mamatay nun. Tapos may nangungurap pa yung mag-asawang Diskaya. Doon nagsimula yun, di ba?
sa kanyang administrasyon 2016 according sa mag-asawang Diskaya, do'n sila nagsimula sa DPWH, do'n sila nagsimula makakuha ng mga do'n sila nakakuha ng mga engagement, mga project, proyekto. O di do'n nagsimula ang, korapsyon. Hmm. Ayan, oh. Ano masasabi niyo diyan? Oh, ito pa. Oh, ano pa masasabi niyo rito? Oh, Going back to your pakinggan natin 'to, ha. Oh, statement that going back Ang kasalanan ko lang, yung mga extrajudicial killing. Ang kasalanan ko lang, yung mga extrajudicial killing. ha? Oh, inamin niya naman, yun daw ang mga kasalanan niya, extrajudicial killing. Ang mahirap kasi rito kay Digong, nung hindi pa siya nahuhuli ng ICC, kung ano-ano ang inaamin, kung ano-ano ang angas, no? Pero ngayon nagkakaroon na ng investigasyon, pinapaharap na siya sa hearing, hindi na siya humaharap. Pero dati sabi niya, sasampalin niya ang ICC, babarilin niya, aramalitin niya, sisipain niya, tatadyakan niya. Ha? Oh, ano na nangyari? Bumalik sa inyo lahat, no? Hmm? Bumalik sa inyo lahat. Ha? Hmm. Ano pa? Ha? Ano pa mga ano, kumbaga mga video, ha? Oh, ito pa na pwedeng isampal sa inyo, DDS. He was interviewed as mayor in late 2015, and a reporter put a question to him, asked him about a human rights group report which suggested that he had killed 700 people in Davao. I'll play the video, and we'll see his response. You'll also see, just before we play that, Mr. Christopher Bongo is in this video to Mr. Duterte's right. Look at the question, look at Mr. Duterte's answer. 700 no, pinatay ko. Nagkulang ho sila sa kwenta. Medyo mga 1,700. No denial. Ayan, 1,700 daw. Ayan, kanyang pinatay. Meron ba nga interview, ayaw ko na lang i-play kasi may tugtog, no? Merong nakaka-copyright. Meron siya naging isang interview dito kay Maria Ressa ng Rappler. Bagong presidente lang siya noon. Tinanong siya ni Maria Ressa. Kung daw nagkakamali, yun yung name. Totoo bang may napatay ka na? Sabi niya, ito, nakaraan lang. 3 buwan lang nakakalipas. Sabi niya. I think, sabi niya, 3-4. Parang ganun lang siya mag-deliver ng ginawa niya. I think, 3-4. Parang ako makapag-deliver ng salita, akala mo achievement yung pagpatay. Ano? Akala mo tinanong kung anong kurso natapos. No? Anong natapos mong degree or ano? Abogasya. Parang ganon eh. No? Totoo ba talaga may napatay ka na? Meron. Ito, tatlong buwan lang nakakaraan. I think 3-4. Matindi, ano? O ito mga kababayan, may mga nagpunta ho dyan, mga abogado. May mga abogado ho nagpunta, 6 yata, 7. Diyan ho siya ginawang pagdinig nung nakaraang hearing. Diyan kay Digong sa kasong crimes against humanity. 6 yan. Ay, meron yatang binulgar pa dyan si Yusik Atty. Claire Castro na kung saan, pakinggan nyo ito. Ako ngayon ko lang nalaman to, nagulantang ako dito eh. Nagulantang ako rito eh. Pakinggan nyo ito mga kababayan. Ang isipin ni Kaufman, paano mong mailulusot yung kliyente mo na ang daming inamin na patayan at mind you, Alvin, mismong isang lawyer dyan, si Atty. Silvestre Bello III. Siya mismo sa isang interview, umaming may pinatay si dating Pangulo Duterte. Inamin niya yon.
At ang pagpatay nito, yung tao na hinagis or tinulak sa helicopter. Naka. Inamin niya yon. So mismong lawyer niya dyan, umamin na pumapatay si dating Pangulong Duterte. So ibig sabihin, Yusek, parang lumilitaw ngayon na ang lahat ng mga previous Oh. Biro mo, may isang abogado dyan nagpunta para ipagtanggol si Digong. Pero siya mismo, alam niya, pumapatay talaga itong si Digong. Yung abogado, isa dyan sa 6 na nagpunta. Oh, kasama raw nila sa helicopter. Sinipa raw. Inulog. Oh, speaking of abogadong isang nandiyan dyan. Meron ding isang abogado dyan. Oh, hindi kasama doon sa naging abogado ni Digong sa hearing. Pero abogado nandiyan dyan. Pero parang ayaw siya maging abogado ni Digong. Walang iba. Sino pa? O, di yung wanted na nagtatago dyan. Si Manay Roque. Manay tuloy. So, Mr. Harry Roque. Yun mismo eh. Ha? Mismo sinasabi niya si Digong mamamatay tao eh. Ha? Ayun tingnan natin. Pakinggan nyo ha. Please, I want you to go out and vote and not just vote against it, but convince your neighbors and friends that because the right to life is the most important of them all, please do not vote for this murderer, this self-professed murderer. But sir, Duterte is a very, very Ayan, mga kababayan, dati nung hindi pa hinihimod ni Harry Roque, yung puwet ni Digong, hindi pa siya kasama sa kaalyado ng mga Duterte. Siya mismo may press conference, pinopromote niya. Ha? Sinasabi niya doon sa press con na sabihin niyo sa mga kamag-anak niyo, sa inyong mga pamilya, sa inyong mga friends, relatives, na huwag iboto itong mamamatay na ito. Itong nagpapakilalang mamamatay tao na to. Mismo si Harry Roque. Ha? Kaso ngayon, iba na. Ha? Iba na. Himod na ni Digong to. Wet packs. No. Kaya sinasabi mo, Yusek, Atty. Claire Castro, na ang problemahin ni Atty. Kaufman, na kung paano niya pagtatanggol, niwala ang hukumang ito na hindi mamamatay tao ito si Digong. Para hindi gumana yung crimes against humanity na kinasa sa kanya ni dating Senador Antonio Trillanes. Ako tingin ko hindi naman pinoproblema ito. Manalo, kikita ito eh. Tingin ko sumasakay na lang din to eh. Ha? Di ba? Bali-balita dati, acceptance fee pa lang para tanggapin. Acceptance fee pa lang para tanggapin ni Atty. Kaufman itong kaso ni Digong. Sa peso raw, sa pera ng Pilipinas, 150 million. Acceptance fee pa lang daw. 150 na sa pera ng Pilipinas. Iba-iba pa na bayad. Yung attend pa ng hearing, magkano yan? Huwag nyo kakalimutan, pinagtatanggol dito, presidente. Sa ibang bansa, tinatrial. Tapos international lawyer si Kaufman, kilala yan. Kaya kahit di niya problemahin yan, kikita to manalo-matalo. CB po sabi ni Atty. Conti, 8 to 10 years ang itatagal ng kaso ni Digong. Sabihin laki ng kikitain ni Kaufman, di ba? Kung aabutin ng 10 years. Okay, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Maraming salamat po. Bye-bye.